Sinong mag-aakala na itong probinsyanang ito ay kayang makipagsabayan kina Heart Evangelista, Jinky Pacquiao at Alice Eduardo pagdating sa pabonggahan ng koleksyon niya ng diamond jewelries. In fact, siya ang nagmamay-ari ng rare replica ng Heart of the Ocean necklace katulad ng kwintas ni Rose sa pelikulang Titanic, isang 100 carat na natural tanzanite na napapaikutan ng natural diamonds. Wow. Grabe, di ba? Pero mas nakakagulat ang totoong kwento kung papaano nagsimula ang kanyang koleksyon. This is the story of a simple probinsyana na may pangarap hindi lang para sa sarili, kundi para sa buong pamilya. Ito ang kwento ni Charo Cordial, the woman behind Maddox Jewelry. Si Charo ay lumaki sa Bukirin sa probinsya, kasama ang kanyang masisipag na mga magsasakang magulang. Kagaya ng maraming batang Pilipino, hirap ang buhay sa bukid. Ang baon niya sa eskwela noon, kamote, saging na saba, at isang linggong baon na 2 piso lang. Pero kahit bata pa siya, marunong na siyang dumiskarte. Bibili siya ng maliliit na pack ng chocolates, tapos ibebenta niya sa classroom. May papel na kahon siyang pinapasa sa mga kaklase at doon inilalagay ang bayad, parang honesty box. Sa dulo ng araw, ubos ang chocolate at doble ang pera. Doon nagsimula ang unang negosyo niya. Pagtungtong niya sa college, may pangarap si Charo. Kumuha ng kursong nursing or business. Kasi nung time na yon, yun ang in-demand. Pero sabi ng tatay niya, ang dapat niyang kunin ay agricultural engineering. Pero ang sabi ni Charo sa kanyang tatay, magsasaka na nga tayo. Magsasaka pa rin ang kukunin kong course. Pero dahil sa respeto niya, sumunod siya sa kanyang magulang. Hindi niya alam, yun ang desisyon na magbubukas ng daan sa kanyang kinabukasan. Then, the world paused. Pandemic happened. No travel, no meetings, no sales work. At sa bahay, si Charo, na sanay na laging kumikilos, ay nakaramdam ng pagkabagot. Pero sabi nga, sa taong may pangarap, kahit ang paghinto, nagiging simula. Kaya naman nag-live selling siya sa Facebook. Una, nagbebenta lang siya ng pre-loved bags. Sobrang kaunti ng viewers. Minsan nga daw, 2 lang. Pero hindi siya tumigil. Hanggang isang araw, may isang supplier ng alahas ang nag-message sa kanya. Ang sabi, sell our diamond jewelry. Hindi mo kailangan magbayad agad. Bayaran mo na lang pagkatapos mong maibenta. Sino ba naman ang hindi matatakot, di ba? Malay ba niya kung peke yung alahas? Pero sumugal si Charo. Tinanggap niya ang unang batch. Isa-isang naibenta, isa-isang nabayaran. At bawat bayad niya, sinasabi niya, let me pay everything first, then give me another batch. At dito isinilang ang Maddox Jewelry, ang kanyang negosyo na hindi nagsimula sa pera, kundi sa tiwala. Mula sa isang sulok ng kanyang bahay, lumawak ang Maddox. Dumami ang customers, dumami din ang resellers. Kaya ngayon, si Charo naman ang nagbibigay ng oportunidad sa iba.